So, eto mga sangkay ngayon ang malupit na balita. First time ito nangyari sa PhilHealth. At ngayon lamang po ito nangyari sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ang magandang balitang ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? So, may hatid po ako sa inyong good news na ang makikinabang neto, hindi lamang po yung mga pro-Marcos, hindi lamang po yung mga Marcos loyalist, kundi maging yung mga DDS, makikinabang dito mga sangkay, yung mga dilawang DDS, kasama po sila dito. May good news pa ako. Alam nyo ba na ang PhilHealth may karagdagang benepisyo ngayon na nasa 13 benefits. Grabe, ang dami po niyan mga sangkay. Ngayon lamang po yan nangyari. First time nangyari na ang PhilHealth may ganito kagandang programa, mga sangkay. Hindi po nagawa yan ni PRRD noon. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.4 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at nais mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, na kung saan dito po tayo naghahatid ng mga magagandang balita at mga nangyayari sa bansa natin at iba pang mga bansa, i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. I-click nyo po yung subscribe sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na. Pag-usapan po natin ngayon itong benepisyo ng PhilHealth na bago. Ito kasi mga sangkayan po, PhilHealth to introduce new benefit packages to boost hospital patient care. So, sabi dito mga sangkay, ang PhilHealth ay may karagdagan na bagong packages or mga benepisyo. Giruin nyo. Ang sabi nila, di ba, ang fake news ng iba mga sangkay, wala na daw pera ang PhilHealth. Bangkarote na. So kung bankrupt ang PhilHealth, teka lang, bakit dinagdagan pa ang mga benepisyo? Diba? Ito yan mga sangkay. Nakakita po natin dito. Ayan o. The Philippine Health Insurance Corporation is set to launch benefit or new benefit packages that will improve the delivery of patient-centered healthcare services in hospitals as part of its priority programs in 2025. Ito ulitin ko. First time po ito nangyari. Huwag kayong magpapaloko sa mga fake news ng iba dyan. Okay? Ito nga po, mga sangkay, bumuboses na po tayo kasi nga po, wala pong ibang nagbabalita ng mga ganitong klaseng impormasyon. More on bardagulan kasi ngayon, di ba? Instead na ibalita yung mga nangyayari sa ating bansa, nakagaya po nito mga sangkay, mga good news, na ibabalita tuloy ngayon yung bardagulan ng mga politiko. So, ito yan mga sangkay. Ito, mababasa po natin ang panibagong karagdagan. Ayan o. It can be recalled, sabi po dito, that PhilHealth launched a total 13 new and enhanced packages in 2024. Kita nyo na yan, mga sangkay. Marami po ang hindi nakakaalam dyan. These include the benefit packages of, ito yung halaga mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin yung balitang ito. Mamaya, ipapakita ko rin sa inyo ito mga sangkay, itong reaksyon ng mga kababayan po natin tungkol sa PhilHealth. Para maiwasan po yung fake news. Ito, panoorin natin. Today on Friday is doubly special. The first one for obvious reasons, and the second coincides with the launching of PhilHealth's new set of benefits. Launching new benefit ng PhilHealth, which tens, even hundreds of thousands of indigent and poor, yet qualified Filipinos can avail, as our Noel Talakay lays out in his report. The Philippine Health Insurance, or PhilHealth, announced today that more benefits to be implemented this month. This announcement was made during the Kapihan sa Bagong Pilipinas, the weekly news forum of the Philippine Information Agency, or PIA, in the morning today. Last year, we promised pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Filipino. alam nyo mga sangkay, sana nga po magtuloy-tuloy po itong administrasyon na to kung ganito pala ang ginagawa no? Kita nyo yung PhilHealth, marami sa ating mga kababayan ngayon, tuwang-tuwa sa nangyayari. Bakit?
Sa kabila po ng ingay ng mga dilawang DDS na fake news na sinasabi po nila na walang pondo ang PhilHealth. Pero mga sangkay, mismo mga kababayan natin nagsasalita. Mamaya, ipapakita po natin mga sangkay. Ito, alamin po muna natin ano ba itong mga benepisyo. Staying true to that promise, we have broadened our coverage, especially for marginalized sectors. Ayan na ha. Naalala nyo si PBBM last time. Last 2024, November or December. Anong sabi po ni PBBM? Ito ang tatandaan ninyo, sabi ni PBBM. Ito yung assurance niya. Huwag kayo mag-alala sa PhilHealth. Isa sa mga nabanggit niya doon, mas dadami pa po ang benepisyo sa PhilHealth sa ilalim ng panunungkulan niya. Alam niyo mga sangkay, kay panahon po ni PRRD, hindi po ito nangyari. Kung ano po yung benepisyo ng PhilHealth, yun pa rin po yun. Ngayon mga sangkay, dinagdagan pa. Since our last kapihan, last September 2024, remember, we have launched 13 new and enhanced benefit packages. During her Oh, 'di ba? Alam niyo maraming hindi nakakaalam nito nung 2024 pa pala nag-umpisa itong mga sangkay ng mga bagong benepisyo ng PhilHealth. Ngayon, para baka sabihin nilang fake news itong mga sangkay. Ito ang ginawa ko, syempre. Tiningnan ko kung ano ba talaga yung totoo. Mga kababayan po natin nagsalita tungkol diyan. Ito yung kanilang mga testimony. Yung mga sinabi po mismo nila, na-experience nila nung sila po ay itinakbo o nagpa-hospitalize. Ang asawa ko na hospital sa bagong hospital ng Maynila na operahan. Wala kaming binayaran. Zero payment kami. Kita nyo na. Yung mga kababayan po natin yan, mga DDS man kayo o hindi, o mga pro Marcos, mag-comment kayo sa ibaba kung talagang ano ba talaga ang inong nung na-hospital kayo, yung honest opinion lang, or ano ba, kayo din ba ay kagaya nitong nagpapatotoo mga sangkay na wala po silang binayaran o kumunti yung binayaran nila sa hospital dahil sa PhilHealth? Ayan po, wala daw pong binayaran sa hospital nung maoperahan dahil po sa PhilHealth. O ito ba? Dito ako nagtatrabaho sa ospital ng Nasugbo. Wala pong binabayaran ng pasyente pag lumabas na sila. Puwera kung private ang kanilang doktor. Kita nyo na yan, mga sangkay. So, asa na yung mga nagsasabing walang pera ang PhilHealth? Bankrupt daw po ang PhilHealth. Di ba? First time po ito nangyari, mga sangkay. Panahon lang po ni PBBM ito. Manugang ko ng anak, CS. Ang nakatulong po ay PhilHealth. Salamat po. Kita nyo na? Asa na yung mga nagsasabi? 'Di ba? Ito, in-screenshot ko ito mga sangkay mula po sa aking live. Kasi nakita ko po doon na marami nga po ang nagko-comment na sila daw ay nagpapasalamat dahil sa PhilHealth. Ako nga na-admit din last November, ang laki ng naitulong ng PhilHealth. 52,000 yung bill, binayaran ko na lang is 276 pesos. Kakaunti na lang mga sangkay. Abay pambihira. Okay na ba? Nag-follow up check-up ang asawa ko sa De Los Santos Hospital, August 2024. Ang bill, 26,000. Wala kaming binayaran kahit 5 duling. You see guys? Sinong fake news ngayon? Oh, 'di ba? Mismo mga kababayan po natin, ramdam na ang epekto ng PhilHealth. Kaya nga minsan napapaisip ako, teka lang. Kasi wala pong subsidy ang PhilHealth, 'di ba? Pero may pondo ang PhilHealth na 600 billion. Okay? Pero sa 2025, hindi po sila nalaanan mga sangkay. Kasi nga po malaki pa raw ang pondo. So, kung sasakyan po natin mga sangkay, yung sinasabi ng mga dilawang DDS na wala pong pera ang PhilHealth, so bakit maraming benefit packages? Bakit lumala pa po yung packages or mga benepisyo? Mula na ba ito sa bulsa ng mga Marcos at ginagamit na po yung Marcos, next time na yung pag-usapan mga sangkay. Okay na ba? Kuya ko halos mag 1 month sa hospital dahil nataga ang kanyang kamay. Pero zero balance po sa pinakamalaking hospital sa probinsya namin dahil kay PhilHealth. Asan yung mga nagsasabing niya, walang perang PhilHealth? O ito ba? Ako sangkay, kalalabas ko lang sa Marikina Valley. Naoperahan ako. 166,000 ang sagot ng PhilHealth. Kita nyo na yan, mga sangkay. O ito pa, naoperahan sa appendicitis.
ang bunso ko. He is a minor, 13 years old pa lang, kinuha ang birth certificate niya. Then nung magbabayad na kami ng bill, halos maiyak ako kasi zero bill. Hanggang ngayon, di pa ako makamove on sa zero bill. I supposed to pay 50,000. Diba, mga sangkay? Ayun pa, true, Sir Sangkay, magkasakit, na-confine ng ilang araw sa private hospital ang apo ko. PhilHealth lang ang nakatulong sa hospital bill. Kita nyo na? Kasangkay na hospital yung Bayaw last week. Lang sinagot lahat ng PhilHealth basta ma-confine ng 5 days and above. Private hospital pa yun. Kita nyo na, mga sangkay? O ngayon, ayan, marami po yan, mga sangkay. Marami pong nagsasabi, sino ba, ayan, dapat hindi kasama sa benefits ang DDS. Panay ang reklamo. Ako mismo na-stroke ako, wala akong binayaran kahit 5 sa PhilHealth. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Gandang balita to, no? Ikalat po ninyo, mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.